ito naman, there's a reason why I relate to him, pero hindi pa po pwede sabihin kasi hindi niyo pa po nakita. But that's also why I was very excited to do this project. Kasi I feel like for a lot of us in this cast, especially sa aming mga teens, may mga pinagdadaanan talaga kami. Mental health is a really big thing. It's real, and gusto lang talaga namin ipakita, like, open up that conversation for everybody, like Elijah said. Para sa akin naman, my connection with my character is, sobrang mahal niya yung pamilya niya. He's that guy that he just wants to do good in life. Kahit pipilitin siya gumawa ng mga bad things, even if that means, even if he has to do that just to take care of his family, and that's something that I related to growing up. If we go back to the past year in my life, di ko pa po pwede sabihin po talaga kung bakit ako nag-relate kay Obed. Pero I feel like the more you watch the show, the more that will unfold, and makaka-relate yung mga bata ngayon na sobrang mahal nila yung mga magulang nila. Yeah, it goes deeper than that. Thank you. Sexy ng boses ng Kyle, nakakainis. Go ahead, Can we have, JK, Juan JK? Carlos. Just the Oh. teen cast, right? Yes. Okay. So, sorry po ulit, the question was basically parang, Parang, sa mga viewers na who might be going through the same situation, parang, ano yung aspeto Any ng, specifics? yeah, sa character mo na sana gusto mong makarelate sila. I feel like it's really the whole concept of being misunderstood. I guess it's really that. Kasi for Gino, Gino is this brooding bully na anak ng may-ari ng school, kaya sobrang yabang niya sa school kasi napaka-powerful ng pamilya niya, ganyan. But then he's going through so much with his family. Diba, Dad? Tapos, Cute. ang sasaya ng mga scenes namin lagi ang bibigat. Yeah. Sobra. And so ang grabe yung pinagdadaanan ni Gino na kumbaga trauma and all of these things that he's going through with his dad, and kumbaga yun yung mga bagay na nadadala niya dun sa school. And I guess it's the whole concept of parang, never easily judge people because you don't really know what they're going through, and that it's always the cheesy quotes and it's always the cheesy sayings that are always true and it always hits home, right? All those never judgeable poets cover, it's always true. Never, I mean, always try to understand that, a lot of people, all of us, each and every one of us are going through different things at different times. So I guess that's really it for me, the whole concept of being misunderstood and, yeah. Grabe, no? Ang lalim-lalim na ni Juan Carlos. Maraming Let's salamat. have Eliza. Elijah na. Aside from mga sinabi nila, siguro yung just yung fact na marami rin nakakaranas ng mga nakakaranas mo. Kasi lalo na sa mga times na kapag may mental health problem talaga, minsan inisip mo lang makakaintindi sa akin. Ako lang makakaintindi sa sarili ko, and then mapupush ka to give up. But then like, sa dami ng characters ng show na to, sa dami ng mga problemang natatakal, and it seems really realistic, like sobrang parang makatotohanan talaga yung mga problema, and marami akong mga kilala that really go through the same thing. So parang aside from yun nga mga sinabi nila, hindi ka nag-iisa sa mga problema mo. Marami nakakaintindi sa'yo. And syempre right now yung mga napakita pa lang is like yung causes of why they struggle with mental health or why they struggle the way they struggle. Pero eventually mapapakita yung, I guess, yung mga solutions to it, just by not being alone. Thank you, bro. And finally, let's have right. I think, I'll start po muna with Luna. I think Luna represents the people who don't really know themselves yet. Yung lagi nagsisik ng validation from others. Pagiging people pleaser. And I think dun yung makikita kung paano maapektuhan yung mental health niyo if you don't really know yourself. And imbes na validation from yourself, hinahanap mo sa iba. Tinatay mo makijoin sa iba.
mas madali ka kasing apakan pag ganun. Mas madali kang utus-utusan kapag di mo alam yung worth mo, yung value mo. Mas madali ka mabully at maapi. And honestly, there was a part of my life where I was Luna. Kaya I really relate to this girl a lot. Especially kapag napasama ka sa mga mas matataas sa yung mga tao, mas madali ka kasing maapakan. And if hindi mo talaga kilala at mahal yung sarili mo, talagang maapektuhan na yung mental health mo and pwede kang tulad ni Luna, ma-depress. And if hindi ka open kasi, if hindi mo paglaban yung sarili mo, kasi madaming tao na nandyan para sa'yo. And then, you know, mas mabuti pa rin na kung kailangan mo ng tulong, lapitan mo yung pamilya mo, mga kaibigan mo. Don't be scared to speak up for yourself. Makita naman natin yung consequences talaga dito sa show na to if hindi mo magawa yung mga ibang mga bagay. For Sky naman po, I think she represents yung mga anak na parang naiwan ng parents nila. Yung mga parents nila na nandyan, pero wala. Mga neglected po at yung wala talagang mother figure or father figure sa buhay nila. At JK, I think nare-represent niya din yung mga misunderstood kids. Kasi I know Sky might come off as parang nakakairita siya na anak, pero sana maintindihan din na hindi dahil anak nyo lang kami dapat talaga sobrang respetuhin na namin yung nanay namin dahil ang nanay namin kayo, pero wala naman kayo nabigay sa amin na pagmamahal. Feeling ko siya yung anak na hindi kasi inintindi, hindi kasi sinamahan, hindi nakaranas ng pag-aalaga ng tama, kaya siya naging super cool, kaya siya naging sobrang palaban sa sarili niya po. So I think yun naman yung nare-represent ni Sky. And of course, nare-represent din ni Sky yung mga hindi nabibigyan ng, pwede na kayo sabihin. Actually, okay ka pa, na tama pa rin. Okay ka Hindi pa. nabibigyan From ng, what was seen. basta, I think napakita din naman sa trailer na andito si Sky para hanapin yung totoo. Para ipaglaban yung kapatid niya, yung kambal niya. So I think nire-represent din yung mga tao na hindi pa nakakahanap ng hustisya sa kung ano man yung pinagdaanan nila sa buhay. Ayun po. Alright. Actually, isa lang yung sinasabi ko kay Jella. Puso. Eksena, puso. Kailangan may puso. At the same time, syempre, talino. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Pero right now kasi wala pa akong masasabi kung kumusta yung eksena namin. Kasi never pa kami magka-eksena. Di ba? Sila estudyante, lahat binabantayan ko. And like ngayon, pag sinasama lang nila, nandito pa kami sa ganitong sitwasyon na like pag makita ko, okay, sinong ka-dressing room ko. Pag sinabing Jel and Sylvia, okay, pero pinapabayaan ko siyang umalis sa tabi ko. Doon siya sa mga bagets para magkaroon siya ng, di ba? Magkaroon siya ng connection. Kasi yung connection namin, mag-ina kami, automatic na yun eh. Di ba? So, ang problema ngayon, hindi kami magkaano-ano dito. Guardia ako, anak siya ng isang mayaman. So, kailangan hindi makita yung Jella and Sylvia na mag-ina. Yun lang naman yun. So far, okay naman. Kay Jella. Hindi po siya na-conscious sa inyo pag umaarte. Hindi ko pa alam. Kasi, Laging unsung pa rin. hindi pa. Pero, sinabi na niya sa akin kanina, meron tayong ano. May eksena nga daw kami. Tapos, in-explain niya. Ma'am, kasi ganito, kasi hindi ko pa nababasa yung weekly. Ma'am, ganito, okay, so siya yung nag-atinan. Sorry, may victory script na. Oo, so siya na nagsasabi sa akin. So yun, I think, okay naman siya. Tingin ko yung magkatrabaho kami ngayon, hindi ko naman siya nakikitaan ng kaba o magaling lang siya magtago ng kaba niya. Pero hindi naman, okay naman. Yeah. Speaking of Jella, Wala na pala. Hello. Ayan. Actually, nung una, excited talaga ako kasi sa dream role ko po magkaroon ng kambal. And in real life, actually, gusto ko talaga magkaroon ng kambal. So excited po ako. Talagang binuo ko sila, yung pagkakaiba nilang dalawa. Tapos, nung nandun
sulat pa ng eksena ko, minsan kaaway ko pa yung kambal ko. Diba, Correct. pero I prepared naman myself, na-memorize ko bawat line niya, and kinailangan ko talaga i-visualize siya sa utak ko kasi I'm only going to be imagining her eh. Wala siya dyan eh, so dapat kabisado ko din yung poses niya, yung nuances niya, kung saan siya titingin. Tapos meron din kami ginawa parang technique na iti-take muna si Luna, tapos kapag ako na si Sky, i-playback sa speaker para naririnig ko yung sarili ko, Ang si hirap ito for Luna. the whole cast, Pero wala especially for akong- Miss Angel Aquino. Yes, mo. Naalala ko yung first scene ko with Miss A. Di pa niya alam ko paano kunin yung kambal. Sabi niya, hirap pala nun. Kasi habang nagsasalita ako, may speaker, ganyan. Super distracting. Very easily distracted pa naman ako. So, nung una medyo kinakapa ko pa siya. Tapos, naka-motorized dolly pa po kami. Parang, controller lang ng PS, yung nagkokontrol ng camera. Para sukat yung bilis. Para hindi nagbabago. So, every time na may pa-technical na Yeah. Every time na may ganon, alam ko, okay, matagal tong eksena na to. Kasi lagi pong may mali. Meron pang isang beses na I had to repeat the scene dahil may nagalaw sa camera. Tapos, I only actually had 15 minutes. Actually, joke lang yun eh, sa set na dapat 15 minutes ka lang. Very competitive po ako, artista. Sabi ko, okay. Pero ako 14 minutes. Wow. Ako nang nag-ayos niya lahat. Talagang from Luna to Sky to Luna. Tapos madalas, wala pa yung set. So pupunta ako sa set na, kala ko po nagmamadali tayo. Direko, di pa ayos. Di ba, Ate VG? Ayun, yun yung challenge ko everyday. Na, sobrang saya nung una. Tapos nung naset ko na yung standards ko ng 15 minutes, sabi ko, hirap ng panindigan ito. At pala ginawa ko ng 20 minutes, ang hirap. So, ayun. Yun po yung story. Ganda. Ganun po yun.